Ako si Boss PD at nandito tayo ngayon sa Sela Campsite and Beach Resort! Bago nangyari yan, eto muna ang mga pinagdaanan natin. First stop natin, Inlex, isang gas station para humanap ng makakainan. Well, kakakain lang namin mga about 2 hours ago sa Army Navy. Anyway, dami ko na sinabi mga kulay, tara kakain tayo sa Pancake House. At eto na nga, kumakaway-kaway kami sa camera. Siyempre kain ang kain. Pagka nasa bakasyon ka pa nagta-travel, wala lang mas maganda pang gawin kundi kumain. Eto, kita nyo naman, nagkukwentuhan kami kung saan kami papunta. At siyempre, nagmaiba-taya kami. At kung sino ang maiba, siya ang magbabayad ng bill today. At alam nyo na, siyempre ako na naman ang talo. Ako na naman ang magbabayad. Yan mga kulay, kumakain kami at napakasarap naman talaga ng pagkain. After nya, nagbiyahe na naman kami. Mag-aalas 10 na ng gabi at nasa karsada pa rin kaming talaga. Ito, mga around 10:30 dumating kami sa Subic. 1 hour pa bago kami nakarating sa napakagandang paraisong ito. Nandito na kami finally sa resort. Kaya I'm gonna show you mga kulay kung ano itsura ng room namin. Let's go. Solid kasi tabing dagat and ganito yung vibe mga kulay. Native vibe na modern. Kompleto ng lahat ng kailangan mo. And it still feels very native and very naturey. After ng room tour, syempre, ano pa bang gagawin? Di kakain na naman. Nagutom na naman kami. After mga ilang oras na pagmumuni-muni, pagkukwentuhan at pag-iinuman, ito, nasa karasada na naman kami. Mga kulay, medyo nahihilo sa ininom namin. Kaya kakain tayo ng maraming food. Ito si Ron, mas marami pa dalang pagkain sa akin. Sa kanya lang yan. Ito, 4 kami mag-aatas. Lakas na kumain yan bago magkayak. Ito, preview ng kayak dyan. Ito mga kulay, mga nabili namin. Sobrang dami. Ganyan kami kagutom. Tapos naghahanap pa kami ng mabibili. Mga kulay, ano bang paborito sing kinakain sa 7-Eleven? Kami yung mga ganitong pagkain. Yan mga trip namin dito. Kami na microwave. Pagka tinatamad magluto o kaya nakainom ng konti o kaya tayo yung pinanggalingan yan, mga ready-made. Kayo, ang sarap nyo dito. Eto na nga mga kulay, in-enjoy na namin yung pagkain namin na nabili sa 7-Eleven. Yan, talaga namang napakasarap talaga. Pares yan. At meron ding kaunting mga kung ano-ano pang mga pagkain pagka-tapos kumain at tulog ng konti para i-witness ang napakagandang sunrise. Good morning, it's around 5:45 AM. Magpapalipad kami ng drone para makita nyo kung gaano kaganda ang place na napuntahan namin today. Sobrang excited ako to show you, kaya mga kulay, let's fly! Ito ang sinasabi ko sa inyo mga kakulay, the view that costs $1 million. I've been running round in circles, chasing my tail and lost my way, seeking shelter in different corners, never finding a place to stay. Somehow ended up here on the ground. Brother, help me up, I've fallen down. Mga kulay, dito tayo ngayon sa beach side. Nagchichill lang, nagre-relax, nag-iisip, nagmumuni-muni. Kagaya ng mga normal na tao. Kala mo hindi normal. Mga normal na tao kagaya natin. Kapag stressed out sa businesses, sa work, sa personal lives, we just go by the beach and chillax. We're just gonna breathe in, breathe out, at masdan ang alon ng dagat. Kulay sarap, no? Sana everyday ganito, sana everyday banayad, sana everyday walang problema. Pero that's not the reality of life. Ang realidad ng buhay, it's always complicated, it's always tough, always difficult, and they would just make us stronger.
every single day. Parang tide, parang alon, hindi mo alam, you wouldn't be able to anticipate, you wouldn't be able to expect kung kailan lalakas at hihina. All we have to do is to be resilient and be prepared. Yun lang. Lalim na mga iniisip ko at this morning, no? Around 6:01 na siguro, 6:05, ganyan. Sobrang relaxing. Mga kulay, gusto kong makita nyo kung gaano kaganda yung view eh. Tingnan nyo. Diba? Sobrang solid yan mga kulay. The view, the sand, yung araw, yung mga nipa huts, lahat. Sobrang ganda. Meron pang mga naglalako ng isda, naglalako ng mga seafood. Ito talaga namang napakamura lang. Galing yan dyan sa mga magigiting nating mga bangkero. Solid, no? At syempre, nagutom na naman kami. After namin ng mahabang oras sa beach, mag-relax at mag-enjoy, naghanap naman kami ng samgyupsal. Syempre, linisin muna ng konti ang chopsticks at magluto na tayo ng masarap na samgyupsal. Meron sila ditong iba't ibang flavors ng baboy, manok, at nung kung ano-anong meat na kailangan mo. Merong plain, merong may salt, merong may toyo, merong mga may iba't ibang flavor. Meron ding mga siomai, may mga hotdogs, kung ano-ano pang gusto mo, lahat nandito na. May kanin, may mga coleslaw, may kung ano-ano talagang gulay na meron dyan. Meron ding banana at marami pang iba. Pero after namin kumain mga kulay, syempre natulog kami ng bagya at pagising namin, eto na, breakfast. Breakfast tayo sa napakagandang view. Ito na nga mga kulay, in-enjoy lang namin ang mga silog-silog. At after ng mga ilang oras, well, kanina pa kami nagsuswimming, di lang namin na-capture sa camera. Pero ngayong kahapunan na, ipapakita namin sa inyo ang buong place kung bakit talagang dapat nyong dayuhin ang Sela Campsite and Beach Resort na to. Tingnan nyo kung gaano kalawak yan mga kulay. Gaano kalawak ang area na to. Kung gaano kalawak ang inyong pwedeng takbuhan. Kung meron kakahabulan dyan, talaga pwede kayo maghabulan dito. Tingnan nyo yan. May mga nipa huts na pwede nyo pagstayan, mag-partner. Nipa huts na pwede kayong gumawa ng baby. Ay, hindi, mali. Huwag kayong gagawa ng kalokohan dito. Pero pwede kung gusto nyo mag-honeymoon, why not? Pero alam nyo na, just be careful, baka hindi na naman planado yan. Ito mga kulay. Under tayo ng pine tree. The view, breathtaking. Wala kang masabi. Kung out of budget ka, magtayo ka lang ng camp dito. Ng camp tuloy, na magtayo ka lang ng tent. Mag-pitch ka lang ng tent dyan. I-enjoy mo yung napakagandang view, i-enjoy mo yung hangin, i-enjoy mo yung companion. It's gonna be a perfect weekend getaway mga kakulay. Tapos look at that, kita mo na yung beach from here pa lang. Talaga naman mga kakulay, wala na akong masabi kundi everything is positive about this place. Look at that. Mga kakulay, kung ayaw mo naman mag-pitch ng tent dito sa kakahuyan, dito sa ilalim ng magagandang puno, pwede ka rin mag-pitch ng tent malapit sa dagat. Bakit? Well, kanya-kanyang trip yan. Pag malapit ka sa dagat, maririnig mo ang alon na talagang relaxing. Pag malapit ka sa dagat, may source ka ng water. Pag malapit ka sa dagat, talaga namang mas nakaka-relax. Well, para sa akin yun. Depende sa mga tao yan. Yung iba kasi, mas nare-relax sila sa kakahuyan. Diba? Kanya-kanya talagang trip yan. Eto, naglalakad tayo papunta sa beach para ipakita naman sa inyo kung saan kayo pwede mag-pitch ng tent malapit sa dagat. Again, mga kakulay, kanya-kanyang trip kung saan nyo gusto mag-pitch ng tent. Welcome ang mga kanya-kanyang trip dito. Eto na yung dagat na tinutukoy ko. Napakalawak. Ikaw na bahala kung saan mo gusto pumwesto dyan. Basta ang mahalaga, masaya ka. At yun na nga, dito na nagtatapos ang vlog na to. Sana puntahan nyo ang napakaganda at kakaibang place ng Sela Campsite and Beach Resort para naman mabigyan ng kulay ang kwentuhan yung magkakaibigan. Yun lang. Bye!